ang tahimik na emperador, ang pagkawala ni Xi Jinping, at ang labanan para sa kinabukasan ng China. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Sa isang bansa kung saan ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa mga salita, ang pagkawala ng isang tao ay umalingaw-ngaw sa mga bulwagan ng kapangyarihan. Si Pangulong Xi Jinping, ang pinakamakapangyarihang leader ng China mula kay Mao Zedong, ay nawala sa paningin ng publiko. Sa halos 2 linggo noong Mayo at Hunyo 2025, siya ay naglaho. Walang mga talumpati, walang mga pagpapakita, walang nabanggit sa front page ng People's Daily. Sa isang bansang labis na nakatuon sa kontrol, ang ganitong katahimikan ay sa totoo lang nakakabingi. Upang maunawaan ang bigat ng kanyang pagkawala, kailangan nating balikan ang pinagmulan ng kapangyarihan ni Xi. Si Xi Jinping, ang anak ng isang prinsipe at bayani ng revolusyon, ay umakyat sa mga ranggo ng Partido Komunista, kilala sa kanyang kalmado at kalkuladong personalidad. Noong 2012, siya ay umakyat sa pinakamataas na posisyon sa China. Sa loob lamang ng 5 taon, inalis ni Xi ang limitasyon sa termino, isinentralisa ang kapangyarihan at nagluod ng malawakang paglilinis na itinago bilang mga kampanya laban sa korupsyon. Pinagsama-sama ni Xi ang kapangyarihan hindi lamang sa politika, kundi pati na rin sa ideolohiya. Ginawa niya ang kanyang sarili na kasing kahulugan ng Estado. Kaya naman anumang pagtigil sa kanyang presensya ay nakakabahala. Noong Mayo 2025, dumalo si Xi Jinping sa isang maikling closed-door meeting kasama ang Politburo Standing Committee. Pagkatapos noon, katahimikan. Walang mga pagbisita sa ibang bansa, walang mga broadcast ng Estado, walang mga kampanya ng propaganda na nakasentro sa kanyang mga talumpati, isang anomalya sa modernong koreografiya ng politika ng Sina. Pagkatapos ay dumating ang BRICS Summit noong Hulyo na ginanap sa Rio de Janeiro. Hindi pumunta si Xi, nagpadala siya ng delegado na nagmarka ng kanyang unang pagliban sa forum sa loob ng 12 taon. Ang pagliban ni Xi sa BRICS ay hindi pangkaraniwan. Ibig sabihin, may mas malalim na problema. Maaring may mga hamon sa loob ng bansa o kaya ay problema sa kalusugan na hindi na maitago. Walang ibinigay na paliwanag ang media na pinapatakbo ng Estado. Ang social media sa China, sa kabila ng mahigpit na censorship, ay umalingaw-ngaw sa mga chismis. Isang stroke, isang kudeta sa palasyo, isang tahimik na panloob na pagpapatapon. O marahil, ang simula ng isang pinamahalaang paglipat ng kapangyarihan. Pinupuno ng mga tsismis ang kawalan. Sa China, ang katahimikan mula sa itaas ay madalas nababala, hindi isang pagkakataon lamang. Ang kapangyarihan sa China ay maaring mukhang iisa, ngunit ang Partido Komunista ay aktwal na nahahati sa mga magkaribal na paksyon. Nariyan ang mga princelings na nakahanay sa sentralisasyon ni Xi. Pagkatapos ay mayroon kang Communist Youth League na historically ay konektado kina Hu Jintao at Wen Jiabao. At siyempre, ang mga technocrats, sila ang mga realistang pang-ekonomiya na nakatuon sa reforma. Noong 2022, si dating Pangulong Hu Jintao ay kilalang-kilala na ineskortan palabas ng ika-20 Party Congress. Isang kilos na malawak na itinuturing na pagpapakita ng dominasyon ni Xi. Ngunit, alam mo, 3 taon pagkatapos, may mga bulong na nagpapahiwatig na si Hu at ang kanyang mga kaalyado ay dahan-dahang muling nagpapalakas ng kanilang impluensya. Ang mga paglilinis sa militar, ang pagbaba ng visibility ni Xi, ito ang mga klasikong senyales ng pagbabago ng paksyon. Hindi ito pagbagsak, kundi isang negosasyon ng kapangyarihan. Habang nagtitipon ng mga ulap ng bagyo sa politika, ang ekonomiya ng Sina ay nagpapakita ng mga bitak. Ang dating umuunlad na sektor ng real estate ay nasa krisis. Ang kawalan ng trabaho ng kabataan ay lumampas sa 20%. Ang mga dayuhang pamumuhunan ay tumatakas. At ang kalamangan sa pag-export ng Sina ay alam mo, bumababa dahil sa mga pandaigdigang pagsisikap na maghiwalay. Nahaharap ang China sa isang krisis ng pagkakakilanlan pagkatapos ng paglago.
Ang sentralisadong estilo ni Xi ay pumigil sa inobasyon at pagkuha ng panganib. Ngayon ang sistema ay nasasakal sa sarili nitong mga kontrol. Sa huling bahagi ng 2024 at unang bahagi ng 2025, hindi bababa sa 6 na senior general sa PLA Rocket Force at Strategic Support Force ay biglang inalis. Ang pinagkakatiwalaang mga aide ni Xi sa militar ay naglalaho ng walang paliwanag. Ilan ang nagpapalagay na ito ay bahagi ng paglilinis sa seguridad. Ang iba ay naghihinala na may tahimik na paghihimagsik na nagaganap. Ang lakas ni Xi ay nagmula sa paglilinis ng mga kalaban. Ngayon ay naubusan na siya ng mga kaaway at pumabaling sa mga kaalyado. Yan ay isang mapanganib na senyales. May isa pang ideya na tungkol sa kalusugan ni Xi. Isang tahimik na stroke kaya, o sobrang pagod lang. Noong taong 2023, napansin ng mga nagmamasid na iba na ang lakad niya at mas maikli na ang pagpapakita niya sa publiko. Pero sa isang lugar na mahigpit ang kontrol, ang sakit ay isang sikreto ng gobyerno. Ayaw ng pamunuan na magmukhang mahina. Kung may sakit si Xi, pamamahalaan nila ang paglipat sa likod ng kurtina. Kung mawala sa kapangyarihan si Xi Jinping, biglaan man o paunti-unti, ang China ay papasok sa hindi pa natutuklasang teritoryo. Walang tagapagmana ang formal na inihanda sa publiko. Babalik ba ang kapangyarihan sa isang kolektibong modelo? O may babangon bang isa pang malakas na pinuno? Maaari bang ayusin ng isang teknokratikong muling pagkabuhay ang bumabagsak na ekonomiya ng China? Ang kawalang iiwan ni Xi ay maaring makasira sa sistema o makapagpabago nito. Ngunit ang lahat ay nakasalalay sa kung sino ang pupuno sa katahimikan. Simula Hulyo 2025, nananatili pa rin si Xi Jinping sa pangyarihan. Ngunit ang kanyang pagkawala, katahimikan, at ang pagbabago ng hangin ng propaganda ay nagpapahiwatig na may gumagalaw sa ilalim. Maaring naghahanda ang China para sa susunod nitong yugto, isang hindi pa nakikita ng mundo. Ang tanong ngayon ay hindi kung darating ang pagbabago, kundi kailan. Ang haka-haka. Una, opisyal na paliwanag, pagkakasalungatan sa schedule. Inanunsyo ng media ng Estado ng China at ng Foreign Ministry ng Beijing na si Xi ay may scheduling conflict at binanggit ang kanyang dalawang naunang pagpupulong kay Pangulong Lula ng Brazil sa 2024 G20 at isang sesyon noong Mayo sa Beijing. Bagamat lehitimo, napansin ng mga eksperto na kakaiba para sa isang leader na may katayuan ni Xi na hindi mag-adjust, lalo na kung isa sa alang-alang ang estratehikong kahalagahan ng BRICS. Ikalawa, diplomatikong pagbalewala na nakaugnay sa relasyon ng Brazil-India. Iminumungkahi ng mga diplomatikong pinagmulan na maaaring naramdaman ni Xi na nalampasan siya nang magbigay ng imbitasyon sa hapunan ng Estado pagkatapos ng summit si Pangulong Lula ng Brazil kay punong ministro Narendra Modi ng India, isang bagay na maaring itinuring ni Xi bilang isang paghamak. Bukod pa rito, isang pagkakamali sa protocol ng unang ginang ng Brazil, ang pagpuna sa TikTok sa isang banquet sa Beijing ay maaring nakasakit sa China na nagpapatibay sa isang simboliko, kahit tahimik na pagbalewala. Ikatlo, pagpapalawak ng BRICS at paghina ng pagkakaisa. Kakatanggap lang ng BRICS ng 6 na bagong miyembro, Indonesia, Iran, UAE. Nagbabala ang mga analis na humina ang ideolohikal nitong pagkakaisa na nagpapababa sa diplomatikong kahalagahan ng summit para sa China. Maaring itinuring ni Xi na hindi gaanong mahalaga ang pinalaki at hindi gaanong nakatuon na blok na ito para personal na dumalo. Ika-4. Panloob na pampolitika at pang-ekonomiyang panggipit. Ang China ay papasok sa isang krisis sa ekonomiya, pagbagsak ng ari-arian, kawalan ng trabaho ng kabataan at mas mataas na panganib sa patakarang panlabas. Ikinakatuwiran ng mga siyentipikong pampolitika na si Xi ay masyado ng sentral, kahit ang maliliit na paglalakbay sa ibang bansa ay maaring makagambala sa agarang pamamahala sa loob ng bansa. Habang binubuo ng China ang ika-15 taong plano nito, maaring nakatuon si Xi sa panloob na paggawa ng desisyon at pag-iwas sa mga pandaigdigang abala. Pinapanood ng mundo ang paggising ng dragon, o marahil ang pagkadapa nito. Ang katahimikan ng isang tao ay maaring maging tinig ng pagtatapos ng isang panahon.
Disclaimer: ang dokumentaryong ito ay para sa layuning pang-edukasyon at pang-impormasyon lamang. Ito ay batay sa mga ulat na pampubliko, panayam ng mga eksperto, malayang pagsusuri at pandaigdigang saklaw ng media noong Hulyo 2025. Bagamat sinikap na matiyak ang kawastuhan, kasama sa video na ito ang mga interpretasyon, komentaryong pampolitika, at mga haka-hakang pananaw na maaaring hindi sumasalamin sa opisyal na posisyon ng gobyerno ng Tsina o mga kaganapang napatunayan. Hindi inaangkin ng mga gumawa ng nilalamang ito ang pagkaroon ng impormasyon mula sa loob o kumpidensyal na impormasyon. Hinihikayat ang mga manonood na magsagawa ng karagdagang pananaliksik at kumonsulta sa maraming mapagkukunan kapag bumubuo ng mga konklusyon tungkol sa mga paksang ipinakita. Lahat ng pananaw na ipinahayag ay hindi kumakatawan sa mga pananaw ng mga producer, platform o mga kaakibat na entidad.